So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Ang iba kundi Judge Janan. Okay guys, 1 minutes dahil uploaded na yung R-Zone vs James Overman. So katatapos lang natin reviewin yung tatlong battles na naiwan natin sa PSP. Yung Joss Romano, Krega K-Ram, tapos yung Don Pao J Black, no? So yun, sunod-sunod yun, habang wala pang upload sa 1 minutes na batch 3. Inuna muna natin yung tatlong battles sa PSP na di, yun, PSP Dabo na di pa natin napapanood. So yun, right after na matapos natin yung tatlong battles sa PSP, ito uploaded na naman yung isa sa mga battles na inaantay din natin sa 1 minutes, no? R-Zone versus James Overman. Si R-Zone, ilang beses na natin na review si R-Zone at ilang beses na rin ako nagbigay sa kanya ng insights, no? Si James Overman naman, siguro ito yung pangatlong beses ko siya makapanood. So yung unang beses kong napanood si James Overman is 1 minutes din, against Antonym. Nanood ako noon. Alam ko, sa pagkakalam ko, nakanood kami ng live noon. So, ayun, nagkaroon siya ng problema sa performance noon, nagkaroon siya ng choke. Then, yung pangalawang node ko naman sa kanya, na-review na rin natin yun, laban niya kay K-Trio, diba? So, nagkaroon din ng problema sa performance. So, nung na-review ko yung battle na yun, sabi ko, I think may nagtanong sa comment section na ano kaya yung may improve ni James. So, ang isa lang naman yung sagot ko dun eh. So, ano lang, preparasyon lang. Kasi kung titignan nyo, kung napanood nyo yung review ko sa kanya against K-Trio, may replay value yung mga yung mga bara niya. Maganda yung returns ni James Overman. Kaso nga lang, nagkakaproblema siya sa preparation, sa delivery, sa performance. So, ang pinakasagot lang doon sa tanong na nag-comment doon is, kung ano daw yung may improve kay James, siguro yung pagde-deliver. Kasi sabi ko nga, yung returns niya, kung paano siya magsulat, yung quality ng sulat niya is nandun na, given na. So, i-deliver na lang niya ng maayos talaga. So, ayun yung masabi kong kulang at need improve ni James. Kay R-Zone, napatunayan na ni R-Zone yung sarili niya. 1 minutes, sa ano pa lang, sa 1 up pa lang na umabot siya ng finals. Undefeated, umabot siya ng finals. Alam ko 8-0 siya that time. Unang talo niya kay Lord Manuel eh. So, matagal lang napatunayan ni R-Zone yung sarili niya. So, ano na lang to eh. Kumbaga, spot na lang talaga sa liga, no? So, yun na lang. Pero, consistent si R-Zone, man. Hindi bumababa yung performance level niya. Ang performance level niya hindi. So, yun. Tignan natin kung anong salpukan mangyayari dito. Since 1 minutes to, pakinggan natin yung both round 1, then saka natin i-compare. Okay, so yun. Let's go! Ito nga pala mga laban na to, 90-second rounds na nga pala siya. Kahit nandito tayo sa 1 minute Luzon, pakinggan natin, unang banat, James Overman. Hindi ako yung unang nakaranas ng agarang oposisyon. Pero sa totoo lang, nakakatuksong magbago nga nyo para sa inyo, lalo't may kalaban akong mas nasa loob ng kahon. Kaso may pinanghahawakan akong desisyon. Hindi ako yung mag-a-adjust sa inyo, kayo yung mag-a-adjust sa akin. At ang estado sa atin ngayon na nagsabi nun ng rasong may tiwala akong magkakaganong panahon. Ba't ako matatakot maging bagot? Ba't ako matatakot maging bagot bumaga sa opinyon ng hukom dito sa ligang batas na naglatag sa panibagong konstitusyon? Yeah! Tapos itatupad nyo sa tamod ni Japorms. Yung galaw ng pangat ulo mo, may mensahe na binubulo. Dapat ipa-medical mo gago, huwag kalimutang i-schedule muna, Zone. Sabi pag anemic na pasmado, kailangan ng reseta ng Hyperzone, nakapairing sa phenylbutazone, ng putazone. Pakali ka naman sa sulat ng professional. Director Luke Besson. Oh fuck, di mo na gets, no? Medyo. I guess it's less pang tambay sa Cubao. Mas pang tambay sa Cubao Expo. Parang Communist Manifesto. Genetically, ang porsyento ng DNA sequences natin meron sa chimpanzee ay 98.8, halos identical.
Tapos yung DNA, iba't ibang pagkakarugtong ng 4 na letra lang. Saktong 4 na letra ng R-zone nasa Overman. Tangin ang hayop yan! Para sa mas mababang nilalang, mas ibaba naman. Ilalarawan ko lang na yung lawak ng pinagkaiba madalas galing sa detalyehan. Kasi kung siya yung nagkumpara sa akin sa orangutan, alam naman natin makakailang gamit na ng parang yan. No, parang lang. Ito, isang parang lang. Nilatag ko tong ape shit kasi di mo kaya maging parang yung nagsulat ng tao lang. Yung evolusyon! Yung evolusyon, minsan mapapatanong ka kung nasaan. Naalala ko yung sabi ni Nietzsche na ang tao ay lubid lamang sa gitna ng animal at ng Overman. Naalala mo ba ako, Gan? Dahil mo lang ba? Lalong lumapak ata si James Overman dito sa pagkakataon na to. Ang lalim po siya. Ang lalim nun. Tangin ang lalim, pre. Pakinggan muna natin si R-Zone dito. Di nagsisink in sa akin yun. Ito real talk, sabi ko nga sa inyo. Sa channel natin, sa channel natin, no. Ayoko maging bias sa inyo, ayoko magpaka-plastic sa inyo. Kung naintindihan ko, sasabihin ko sa inyo. Kung naintindihan ko, explain ko sa inyo. Pero kung hindi, puta, pare-parehas tayong nga. So ito real talk, no. Masyadong technical, masyadong malalim yung mga references ni James Overman. Or sabihin natin, okay yung reference niya, pero yung kung paano niya dinideliver kasi yung mga verses niya, isa rin yun sa mga factor kung bakit hindi rin maintindihan ng malinaw. 'Di ba? So, no? In terms of delivery, hindi ganun kalinaw yung dating eh. No? So, sa mga verses naman, sabi ko nga, andun na yung sulat. Mabigat na yung sulat, may replay value. Pero sa pagkakataon na to, medyo sobrang lumawak ata si James Overman. Naging masyadong technical, naging masyadong, hindi ko masabing malalim eh. Kasi understandable naman yung iba. Sobrang technical lang at hindi ko na masyadong naabot sa aking radar yung mga verses niya. So, tignan natin. R-Zone. Banat, R-Zone, pakinggan natin! Game! Siya si James Kalinaya. High profile at private na tao kung di nyo siya kilala. Kahirapan akong maghanap ng info bukod sa 2 battle niya, wala na. Sabi ko, paano to? Mukhang wala ng pag-asa. Sobrang hirap mong i-stock nung tikna ako magpatulong kay Katana. Pangalan niya, James Overman. Hoy, supot, ba't ka nandito? James Overman? Tangin at tunog pang superhero. Kasi kung may Superman, Batman, Spider-Man, ikaw James Overman. Pinaglalaban mo ba, tol? Gusto mo maging tagapagligtas? Dapat pangalan mo Cardo. Gago. Malamang nagtataka kayo. Sa kabila ng pangit ang performance ng 1 minutes, pinabalik pa rin siya dito. Parang di nyo kilala si Sir Arik. Sa bawat batch ng mga MC, di talaga nawawala ng weirdo. Gusto mong mababad, leche ka? Pwes kapos ka pa bagito. Di lahat ng may sayad pwede na. Porket panahon na ni Carlito. Panahon lang siguro. Pero hindi mo pa time best. Asa ka naman na mahugot at makakuha ng passes. Ibang sandata yung binunot. Ito yung dadaan ng process. 2 palakol sa bungo mo. Total gusto mo ng access. Access. Siyang-hiya ka sa pagkakalat mo sa laban ni Access, okay? Antonin. Okay. Halos ayaw mo daw ipamalita. Tinatago mo sa tao. Ganda ng medyo na slow lang ako doon pero ang ganda ng access, no? Access 2 palakol, 'di ba? Tapos yung access na yung makakapasok, no? Ayos 'yun, ayos 'yun. Access. At makakuha ng passes. Makalusot, ganun. Ibang sandata yung binunot. Ito yung dadaan ng process. 2 palakol sa bungo mo. Total gusto mo ng access. Access. Siyang-hiya ka sa pagkakalat mo sa laban nyo ni Antonin. Halos ayaw mo daw ipamalita. Tinatago mo sa tao yung pangit mong pinakita. Kasi di ka nakagalos kay Antonin. Di mo siya nagawang masaktan. Kasi yung mga linya mo sa ant, parang kagat ng langgam, pues. Di tayo pareho. Walang hiya ako na battler. Writtens mo, hindi ka terno. Nang lirisismo kong na-master. Sulat mong pinadala sa enkwentro, mauudlot kaya nga hassle. Tila na disgrasya yung kartero. Di aabot sulat mo sa akin. Si usapang bunga,
Hilaw pa yung kumpiyansa mo kaya diyan kita pupuruhan. Yung pagbitaw mong di hinog, nilalamog nitong magulang. Ng mga plano mo at mission, madami ka pang dapat matutunan. Kung vision ba o conviction, parehas ka lang dyan may kulang. Pero di ko sinasabing kailangan puro lang sigaw. Di ko yun pinaglalaban. Malaking bahagi ng performance ang presensya, isa din yun sa kailangan. Kaya wag mo sasabihin ako yung puro lang sigaw. Mas lalakasan ko pa't magsisigawan. Dahil tayo'y nasa flip-top na daw. Kaya di ko pwede hinaan. Ika'y magaling sa pagtuklas. Okay, haba yung round niya. So, okay. Umaya na ako magko-comment, pero yung haba ng round ni R-Zone dito is litaw na dito sa pagkakataon na to. Kaya kala mo flip-top na rin ba? Oo, may pintong magbubukas para lang palabasin ka. Tayo paloob! Okay, so around 2 minutes 30 yon. So overtime siya ng 1 minute. Pero nagpupula yung oras kapag 1 minute 45 ata or something. Pero yun, halata yung overtime ni R-Zone dito. Pero regardless, okay, pagtapatin natin yung dalawang round, yung round 1 ng dalawang MC. So sa pagkakataon na to, si James Overman hindi sige, kasi baka iba siya ko hindi, sige, real talk, mas effective si R-Zone dito para sa akin. And yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, si James Overman is meron na siyang, yung mga verses niya, yung writtens niya is built na yun kumbaga matic na yun. Kung magsusulat si James Overman, matic na ganun ka-quality yung sulat niya. So napatunayan ko yun, napanood ko siya sa 1 minutes, yung batch 1, pati yung dun sa laban niya kay K-Trio. So andun given yung sulat niya na ganun kabigat, ganun ka-quality. Pero sabi ko nga, nagkakaroon ng problema sa delivery. Diba? So, sa performance, sa pagkakabisa, kasi nakakalimutan niya madalas So, sana lang dito sa battle na to is walang choke na mangyari. Pero, yung performance, yung delivery, kita pa rin Masyadong, I don't know kung ano yung pinaka reason, pero hindi niya ma-deliver kasi ng diretso. Diba? So, kay R-Zone naman, kitang-kita mo naman, no? Kitang-kita nyo naman siguro na sobrang veterano na gumalaw si R-Zone. Sabi ko nga sa inyo, matagal na napatunayan ni R-Zone yung sarili niya. 1 up 3 pa lang, no? 1 up 3 pa lang, ang dami na niyang tinalo sa FRBL. Then sa Motus, although may mga talo si R-Zone sa Motus, pero the conviction, the composure is andun 'di ba? Sabi ko, ulitin ko lang, may mga matagal na napatunayan ni R-Zone yung sarili niya. Spot na lang talaga sa flip-top yung kailangan niya dito. And sa effectivity rin, masyadong technical si James Overman na yung iba sobrang nagiging malawak at hindi na yun naabot ng mga radar natin. Sige natin na lang. Radar natin. Pero yung kay R-Zone kasi, simple pero sobrang effective. And sa ganitong klaseng battle, effectivity talaga yung pinaka masasabi mong isa sa mga kategory na kailangan mong ma-build, no? So, sa effectivity, mga direct punches, R-Zone yun, conviction, composure, stage presence, R-Zone yun. So, sa pagkakataon na to, sa tapatan ng round 1, I'll go with R-Zone. Sa score na 9-7. So, 9-7, hindi ko ipi-perfect si R-Zone dito kasi masyadong mahaba yung oras niya. 7 points lang muna kay James Overman kasi para sa akin, medyo nahihiwagaan pa ako kumbaga hindi pa to yung nag-improve lalo, pero masasabi kong mas maganda yung performance ni James Overman nung napanood ko siya laban kay K-Trio. So, ganong mga verses pero ngayon mas lumawak kasi. So, yun lang. So, ayun, pakinggan natin si James Overman sa round 2. Banat, pakinggan natin! Hindi to simpleng argumento at posibleng mauwi to sa enkwentro. Yung nagbook ng angkas laban sa manong na nagmaneho, sabing preno. Kailangan andar, di pa ako nakahawak. Tanga na ito. Kaskasero, 2 stars.
Literal ibang klase yan, kita sa mukha pa lang. Resilient. Nangangamoy bagay na poster boy ng katibayan nating Pinoy sa magazine ng UNICEF. Narinig ko yung gawa mong motivational song. I assure you, bawat galaw mo motivational zone. Isang tingin pa lang sa'yo, nagiging thankful na ako sa kung anong sa akin. Kasi kung unawain, na mayroong mga R-zone na walang makain, hindi ba mas tumadaling makaubos ng kanin? Food for thought. Sa mga naniniwala ng kalaban na mahirap ay mahirap na kalaban, malamang wala palang nalalaman sa batas ng kalikasan. Kasi Ryan, sa pagbasa ko ng talinhaga ng talento sa Mateo, para ba akong natasa? Sabi yung mayroon mananagana at yung wala lalong pahirapan. Maikling listahan ng mga madalas niyang sinasama sa usapan. CR, Batis, Red Horse, Lenny, Betchin, Police Checkpoint. Teka lang, ba't parang... Okay, hindi ko alam ano exactly ang R ng iyong pangalan at ayaw kong malaman. Okay. Pero nung napakinggan ko yung pinanggagalingan mo, nangangalahati pa lang, naluhaan ko na yung cellphone. Yung title kasi ako na lang sana, so wait. Gusto ko lang niya as a friend zone. If only kamukha mo yung kapatid ni Rendon. Yung ganyan mukha din na mapapatawad ng Diyos lang kung may nasabi na dyan si Joy Spring. Sarap basagin parang estante ng alahas sa tindahan ng taga-ongpin. Utang mapilaya man kakatadyak, dadali natin lagpas sa boxing. Ulo nga apakan nagkasira-sira yung boss si Ryan Gosling. He's literally me. Malawak talaga, men. Nag-iba, nagulat ako, nag-iba. Hindi ito yung James Overman na napanood ko laban kay K3U. Hindi rin ito yung James Overman na napanood ko against Antonym. Nag-iba. And masyadong mas lumawak si James Overman dito. And yun, tingnan natin. Pakinggan natin si R-Zone sa round 2. Pero yung round 1, malinaw yun, 9-7 in favor of R-Zone. Round 3 round 2 pakinggan natin. Paano ang banat? Pakinggan natin! Pogi. Ngalait ang itsura. Kasi siya yung fresh na fresh. Habang ako mukhang stress. Di kasi siya lumalabas ng bahay. Ikaw nga yung lalabas na fresh. Kasi ikaw yung bagong katay. Isa siyang private na tao. Sinabi ko kanina ng round 1, isa siyang private na tao. Siya si James Overman. James Overman? Ano yun? Nakapatong ka sa lalaki? Isang writer at mayaman. Okay, so talino ng linya na yun. Hindi ko nga naisip yun no? James Overman. Nakapatong ka sa... Okay, galing. Gusto ko. Ano yung nakapatong ka sa lalaki? Taba ng utak. Yun ang kanyang nakapatong ka sa lalaki. James Overman. Ano yun? Nakapatong ka sa lalaki? Isang writer at mayaman. Yun ang kanyang mga patunay. Malamang dito sa laban. Doon lang siya mas lamang at mahusay. Malamang dito sa laban. Doon lang siya mas lamang at mahusay. Battle rap to boy, huwag kalimutan. Ano mang estado mo sa buhay, walang silbi ang katayuan, ihihiga kita sa hukay. Kasi money versus everybody, kung ganyan ang yung prinsipyo simulan ng umayaw. Ngayon kakakalad ka rin ng nagkakayod kalabaw kahit may money, ating topic, kay bugbog sa kada round. Wala mang money, aking punches, alam mong pumapakyaw. Ayos. Probinsyano sa Manila, boy. Kasi ako yung papalag na prodi. Kasi tong trabaho ay sinipagan habang ikaw nagpakabosi. Ikaw seasonal, ako nagbabad sa battle rap, kaya nga sorry. Ginagawa ko to regular, ikaw umiksena bilang probi. Regular, ayos yun. probi, workplay. Okay. Ayun. Tipong ako'y laging on-site, Okay. habang ikaw ay work from home. Mas mabibigat ginagawa, ikaw tamang laptop lang at phone. Pandemic era, kami bumabattle sa labas, ikaw di ka lumalabas. Kami bumabattle sa labas, ikaw di ka nagbabanat ng bone. Kaya paano mo sasabihing mananalo ka sa akin kung dati pa lang wala ka na sa zone? Inaaral mo pa lang itong landas. May mga aral na akong napulot. Naghahasa ka pa lang. Ako marami ng pinugot. Hindi ka bumabattle sa labas. Galing. Ngayon ka pa lang sumusubok. Nagpapaapoy na ako ng malakas, nagsisimula ka palang umusok.
andun na tayo sa magaling kang magsulat. Pero sa entablado babagsak. Tipong ang ganda ng resume pag tiningnan. Pero sa trabaho ay palpak. On paper ka lang performer hanggang loob lang ng tahanan. Ako di lang sa sulat, maging sa live, puta. Kaya kita pakitaan. Ito na ang iyong huling tungtong. Ikaw ang pag-iinitan. Mananatili kang mapurol sa patalasan ng isipan. Tung sanay sa kwarto magkulong, wasak-wasak ko naiiwan kung siya yung makatang bumubulong. Ako babasag ng katahimikan. Lamang na lamang ka sa laban na to. Kasi ang dami kong battle sa YouTube na pagkukuhaan mo ng returns. Habang ako, 2 battle lang yung meron ka na pang all 3 rounds kung iisipin. Parehas tayong aplikante ng flip top. Sino sa atin pipiliin? Nasa Pinas ka kaya given na mas magaling natatanggap yung mas maraming experience. Yeah! Ulit ba? Yun. Effectivity. Effectivity talaga ang pinaka... Kita nyo naman, overtime pa rin si R-Zone. So, magle-less na lang tayo ng puntos doon. Overtime din naman si James, pero mas mahaba yung kay R-Zone. So, ayun. Magiging fair tayo. Hindi na natin pwedeng bigyan ng perfect score si R-Zone dito dahil sa ginawa niyang overtime. Pero si James Overman kasi consistent, no? Yung 1 and 2 niya parehas eh. Sabi ko nga, masyadong naging technical, masyadong naging malawak yung performance or yung mga ginamit ni James na category, angles para kay R-Zone. So hindi naging ganun ka-epektibo yon for me. And kay R-Zone naman, ang dami niyang references dito na masasabi mo na, or sabihin nating mag-a-agree ka, lalo na yung marami kang pwedeng angulo sa akin kasi marami nga siyang battle, tapos siya 2 battle lang, yung kay K3 nga tsaka kay Anthony, I think ayun yun. Tapos yung matatanggap sa trabaho is yung maraming experience, di ba? Alam mo yun, ang dami niyang references na sobrang makaka-relate ka, sobrang effective against James Overman. So, even overtime si R-Zone dito, napatunayan niya yung sarili niya na kahit mag-overtime ako, kahit mag-cut kayo sa oras ko, lamang pa rin ako sa effectivity ng mga haymakers at punchlines against this MC. So, yun, R-Zone pa rin ako dito sa round 2. So, that's 18 to 14. Rounds 1 and 2, 9 and 7, 9 and 7. So, 18 to 14. Kung hindi overtime si R-Zone dito, perfect yun. Pero dahil may overtime siya, hindi natin pwedeng disregard yun. Babawasan talaga natin yun. So, deserve sana ni R-Zone yung 10 points sa round 2, pero overtime eh. So, mag-less side doon ng 1 puntos. Okay? Round 3. Pahinga natin! Nung nahulaan mo maghahambing si Da Vinci ng mga salita sa ibang salita, nakakataas balahibo sa leeg. Iisang tao lang ang nakatadhana mapagkalooban ng ganyang galing sa pagpredict. Ikaw ang Lisa Nalgaib. Sa paraiso nyo dali. But I guess technically, ang ganyang multi ang baon niya. Wordplay, sabi ko na. Ay, papasa naman na talagang prediction. Pero, alam mo na ba yung salitang description? Baka lang mas fiction. Habang nasa teknikalan na usapan na tayo, pag-usapan natin yung kadalasang damo, reklamo. Minusan nyo nga yan, G. Paglagpas sa timing, pag may damay na tao, pag isang angulo lang yung inaasikaso, may pahapyaw sa urado, halos automatically. Isang tanong lang, at yung makakasagot bilang kumamaya ng Jollibee. Ba't ba desperado tong si Ryan manalo via technicality? Gago halata lang masyadong galing ka sa scarcity. Mindset ba? Mindset. Kulang-kulang. Tinapat ka pa sa taong nakakatangin na lahat na lang. Sa crowd may pinagdadasal. Tangina, gago magkalat ka diyan. Ako na lang sasagot sa bat naman. Kasi yung may talino, nakakaangat, nakakapili, nangaanakan, at yung naiwan sa kalakaran, wala silang karapatan. Tapos yung proseso mangyayari sa anak naman, tapos sa anak ng anak naman, at sa anak ng anak naman, hanggat ganyan. Pansinin na ang lahat ng binigkas ko na linya, iba't ibang paraan lamang para sabihin na may batas ng kalikasan, walang likas na hustisya.
Likas na hostisya. Oo nga, no? Oh shit, magrereklamo na yan. Ngayong binabalikan, Arzo naman. Mala John F. kasi tila, hindi nga nadatna. Nagpakali Harvey 3 rounds, isang anggulo lang. Ibaon sa green grass of home, pagbigay-pugay kay Tom Jones, kakarating lang ng pulong, hindi nahuli ng customs. Lalabas ng bakal yung tipong, hindi mo makukuha sa all home. Malalagyan ng butas si R-Zone kasi laki ng butas sa ozone. It's motherfucking over. Huling banat, Okay, so proceed tayo kay R-Zone sa pagkakataon na to. Consistent, James Overman, ganun pa rin yung atake niya. So, hindi nagbabago. Nagantay ako ng isang linya na, alam mo yun, magiging turning point para sa battle na to. Pero, so, R-Zone, proceed. Pahinga natin. Good breath ka, ha? FRBL, Moto sa Motus. Ipapangliga. Okay. Mas Game. madaming, mas deserving na matagal na tong pinaglalaban. Huwag mong sabihin wala yan sa tagal, kundi sa galing, ulul, wala yung kinalaman. Iba pa rin yung dating, para sa amin na matagal na tong pinagsikapan. Kaya huwag mong sabihin ikay married to the game kung ni minsan ay hindi mo to niligawan. Ooh. Oo na, may talento ka sa writing. Okay. Pero sa battle rap may konsepto ng metro at timing. Kung eto magsasabing, kami pareho aspiring, mas nakafocus sa ratratan, makikilala ko aspiring. Wala kang tataguan, nakapwesto na sa sniping. Veterano sa hunting. Gantong nature trip mo, ako trahedya sa camping. Pinasok mo tong liga, mabilisan, sisemplang ka sa driving. Kala mo mina, madali lang, di ka eksperto sa mining, ramdam mo ba? Yung pagkalugi mo sa, ramdam mo ba? Yung pagkalugi mo sa fight scene, nangingibabaw parang icing. Mas mapanakit yung sulat ko, sino ngayon ang technical sa writing. Kasi pagitan at agwat ang makikita nyo sa amin. Kitang-kita in between, sinong star sa pag-acting. Oo, between. Sa between, ikay lagpak sa paglanding. Sa ating dalawa, ikaw yung falling star, ako yung rising. Falling star, ako yung rising. 90 seconds lang daw dapat. Pero ako sumobra sa tagpo. Parang batang walang pagod sa maghapon na laro. Kaya takbo, hanggang madapa sa kakahabol kung ito ay habulan. Luksong baka o tinek, magagawa kang talunan. Kung patintero aking linya, di mo kayang lagpasan. Sa tumbang preso, siya yung latang laruan na magaan. Hanggang sa mapag-alaman, kahit sa oras ay lumabis, lumitaw pa rin naman tong batang nasa harapan, naglalaro pa rin sa 90s. Naglalaro at harapan, naglalaro pa rin sa 90s. Saluhin mo mga suntok, papunta lahat to sa yung face. Kitang trinabaho ka ng overtime, ngayong pinapasukan ka ng straight. Okay. Pinapasukan ka ng straight, huling ibibigti ngayon sa dulo, panoorin nyo yung hang time. Tapos pipinuhin yung bungo, magmimistula ka pang crash ice. Huling minuto, dinudurog sa sunod-sunod na punchline. Agresibo't malutong kitang nginunguya sa crunch time. Oo, sa oras ay nag-over. Okay, fine, walang pake sa time. Limit, ito'y open. Fire, iiwanan hanggang sunog ng aking solid lines. Kaya paalam na, James Overman, it's over. Time. Flip top, magigay para Galing. sa lahat ngayon. James Overman. Utang ina mo, R-Zone. Ang galing, pre. Ang galing. Effectivity talaga ng ng sulat. Yun talaga yung pinakakumain kay James Overman dito. Given, sabi ko nga, pati nga si R-Zone, di ba? May angulo si R-Zone dito or may linya si R-Zone dito na oo na, magaling ka magsulat. Kapansin-pansin naman yun no? Magaling talaga magsulat si James Overman. Pero, kung i-convert natin yun as a battle, I think kulang pa yun, no? Magaling siya sa tugmaan, magaling siya sa alam mo yun, yung mga choice of words na itutugma niya sa ganito, sa ganyan, gagawa niya ng concept, 'di ba? Magaling si James doon, pero ang dami niya pang kailangan ma-improve dito sa pagkakataon na to, no? Delivery isa pa 'yon. Kailangan niya pa ng mas ma-improve yung delivery niya ng mas malinaw at mas maiintindihan ng tao. Isa 'yon. Then syempre yung mas pang battle, no? Yun yung pinaka kumbaga yung ini-spit kasi ni James dito, although may mga pasundot-sundot na punchline, masasabi ko na hindi pa ganoon kabigat hindi pa ganoon kapulido yung
battle rap ability niya, no? Props kay James. Hindi ko dinidisregard yung skills, pero ang gusto ko lang is may future si James, pero kailangan niya pang improve yung iba't ibang angulo niya sa battle rap. So yun lang. Kay Arzone, sabi ko nga ilang beses na natin na review to, napatunayan na ni Arzone yung sarili niya, and ayun, consistent, di ba? Consistent all 3 rounds. So yun, that's 27 to 21 all 3 rounds Arzone. Di ko kayang i-perfect si Arzone dito kasi overtime siya. And yun, kung sumunod si Arzone sa time, siguro perfect yun, 30. Then ayun lang naman siguro. Ang dami sobrang kalat, sobrang daming haymakers, punchlines, effective angles yung hinugot ni Arzone dito para kay James Overman. And masabi ko na katay talaga yon. So it's Arzone all 3 rounds. James Overman naman, sabi ko hindi ko dinidisregard yung skills, yung writtens. Kailangan lang niya ng improvement sa battle rap career niya, battle rap ability niya, sa sulat niya na mas battle mode pa. Okay, so yun lang. All 3 rounds Arzone versus Arzone, maging-ayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 2-1, magingay para kay Arzone. Shoutout, James Overman. Tong ina 2-1. No, James. Maraming salamat ulit sa Sir Enigma para sa pagkakataon at sobrang salamat kay Sir James Overman at pinaganda niya ako ng ganun. Sobrang saya. Thank you. Salamat sa suporta. Catch it on cam. Okay. Nagulat ako sa 2-1 Sino kaya yung bumoto kay James dun sa sayang walang judging, pero ako kung ano naman ako, satisfied naman ako sa naging judgment ko dito. So yun lang, kung mapanood man ni James to, so yun lang, sana wag mo masamain yung yung naging komento ko dito sa performance mo, diba? So yun, Arzone, congrats James. Kailangan pa hasain, no? Hasa pa, improve pa. Kaya mo yan. Naniniwala ko na makukuha mo rin yung pinaka momentum mo sa battle rap. Okay? So, yun lang. I don't know kung ano na yung re-review natin after this, pero let's see. So, baka motos. Kasi malapit na mag-November at magpo-proceed tayo sa mga request videos, pero yun, may mga remaining days pa sa October. And baka mag-motos, flip tayo, I don't know. So, tignan natin. So, yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.